day mga ka-Chris James. So ngayon ay nandito tayo sa Espiritu Santo, Archdiocese of Manila. So naimbitahan tayo na umattend ng kanilang event na first aid. So ayan, pa-umpisa ng event. So pakita ko sa inyo ang buong video. It's an immediate temporary caregiving to a person injured or ill. So if a medical assistance is not available or delayed. Ano ba ibig sabihin nun? Sino po mga pag-emphasize? Okay, sinasabi lang po dito, ang first aid is temporary na ibinibigay sa isang pasyente, injured, or may karamdaman. So, kapag ang medical assistant is not available. So, hanggat wala yung doktor, hanggat walang ambulansya, anong binibigay? First aid. So, napakalaki pong parte ng pagiging first aider. Kasi, if ever po, si doktor or si ambulance team ay wala pa sa area, maaari pong mag-relay si first aid. Ano po yung ginawa ni first aider? Ano yung mga kaya po mag-chill. Okay? So, ibig din sabihin na hindi porkit nakapag-first aid na, ay okay na. Kasi karamihan ganun eh. Oo. Iba nakapag-albularyo lang, okay na, uwi na. Di ba? Ay, nawala na yung sakit eh. Okay na yan, hindi na ako pupunta sa hospital. Gastos pa yun, trabaho pa yun. Oras pa yun. So, ganun yung iba. So, nawala yung pain, nawala ng konti, ay, okay na ako. Hindi na ako magpapatingin. Okay? So, hindi po ganun. So, dapat, ang first aid ay kailangan may kaakibat na after nun is, ano? Kailangan mo magpa-check up. Yan. Kailangan mo magpa-consult. Yan. So, hindi nagtatapos sa first aid lang mula po ng bibigay ng first aid, hindi po doon lang natapos. First aid provider or first aider. Someone trained in the delivery of initial emergency procedures using limited equipment to perform a manual assessment and intervention until emergency medical services. So, nandun pa rin yung until. So, si first aid provider or first aid aider ay isa sa mga nagdi-deliver o nagbibigay ng initial emergency procedure. Ano ba yung mga initial emergency procedure? Katulad po yung ginawa natin kanina. So, yun po yung isa sa mga dapat gawin ni first aider. Then, mayroon po tayo to alleviate suffering, to prevent added injury or danger, to prolong life. Okay, balik tayo sa number 1. To alleviate suffering, ano pong ibig sabihin? Sakit. Tungkol. Bawasan daw. Ibig sabihin, yan ba yung ano? Yan ba yung kaibigan mo? Proceed. Try nung tayo. Okay, to alleviate suffering. Painsan yung nararamdaman. Hindi yan yung after breakup na nakukuha sa iba. Hindi yan na. Alam gano'n, ha? Okay. Pangalawa, to prevent added injury or danger. Bilang first aider po, nagiging dapat ay anong nagagawa natin? Hindi tayo nakakadagdag dun sa sakit. Hindi tayo nakakadagdag dun sa injury. So, hindi yung kunwari, pagdating mo dun sa pasyente, excuse me po, first aider po, maaari po ako tumulong. So, pag-step mo parang ganun, natamakan mo pala yung pasyente. Kaya pala, ma'am, kung na po yung ano, sandali lang po. Yung pala, tabang-tabang kamay, o kaya ano, di ba? Nangyayari niya, madami yan. Minsan eh, sa mga yun. Minsan, nagkikawan, pumabagsak, okay. Pinipilit niya pa, ma'am, tama na ma'am. Yung pala, hindi talaga titigil kasi natapakan. Okay, to prolong life.
magkaroon. So, hindi natin kayang pahabain yung buhay. Okay. So, next. Yan. Rules and responsibilities of a first aid provider, first aider. So, una, act as a bridge that fills the gap between the victim and the physician. Sino yung physician? Doktor. Ano ba? Nurse. Ano ba? Yan, EMT, EMR. Ayan yung sinasabi niya. So, hindi yung physicians. So, we are the gap or tayo bridge sa pagitan. Kasi ganito nangyayari yan eh. So, yung scenario na ikaw yung first aider, yung ang first aider, then, tatawag ka siyempre ng doktor or ambulance team na i-relay mo ano yung status ng pasyente. Ma'am, sumuko na po yung pasyente. Ma'am, nahihinga po yung pasyente. Ma'am, naghihinga na po, ma'am. Ganun. Dok, ganun po. So, kailangan ma-relay natin. Kasi, pwede mag-dictate or bigay ng instruction yung someone dun sa over the phone na ito yung gawin mo. So, ito yung dapat mong gawin. Ibig sabihin, kasi pag mali yung sinabi mo, mali din yung ibibigay instruction. Okay, hindi, ay bang, ganito pala, ay hindi na ba? May malay na pala, ay nawala ng malay. Ganito. So, dapat kaya mo mag-assess. Primary. O preliminary assessment kailangan. So, bilang first aider po, tayo po yung nagiging safety marshal. Crowd control, safety. So, tayo rin po yung yun nga po, yung bridge. So, tayo sa communication bilang first aider. Ako po? Bakit? Kasi po, sa isang scenario, if ever po, motorcycle accident, yung pasyente nasa gitna, na kalsada. Ano po pwede natin gawin? Pero ang anuhin natin is, Kalawin. Huwag yes sir. Yan. Yan kung mga doktor, wala pa yung ambulansya. Asan na nakarating yung balita? Diba? Ang bilis na summon more advanced medical care as needed. Ibig sabihin, bilang first aider, inaalam natin ilang ambulansya ang kailangan. Anong situation nung pasyente? Ano yung kailangan ng pasyente? Kailangan ba ng AED? Kailangan ba ng oxygen? Kailangan ba ng stretcher? Kailangan ba ng scoop? So kasi kada nagiging aksidente, may mga kailangan na equipment. If ever AED. Alam niyo po yung AED? Yan yung usong-uso sa mga teleserye na kinakamit sa chest. Yan. Ano ba? If ever oxygen, kailangan oxygen. Diba? So, lahat yun, kailangan mai-relay ni first aider kung ano yung kailangan. So, yan. Pang-apat, provide needed care for the patient. So, kailangan natin magbigay o mag-provide ng needed care sa patient. Yung pansamantala lang o yung pang-una. Wala na si patient. Nahihirapang huminga. Baka naman kaya nahihirapang huminga, nasasakal. So, ilos natin yung damit. If ever, magaling ng butunes. Ayun. Baka mamaya kaya nahihirapang huminga, naipit pala, ganun. So, yun. Then, assist EMT or Emergency Medical Technician and Medical Personnel. So, nag-a-assist tayo. If ever man, dumating na yung ambulance team, ano pa yung mga pwede natin mabigay na tulong? Mag-abot ng gamit, mag-lift, magbuhat ng pasyente. Mabigat po ang pasyente, Actually, sa ibang minsan na sa aksidente yung mga pasyente, minsan gumawa mas mabigat yung isang pasyente. Lalo na po yung mga matatanda, yung mga mabigat po yan. Actually po yung mga alam mo, patpatin lang. Minsan, mabigat po talaga buhatin. Record all assessment and care given to patient. So, lahat ng assessment, kunwari, nag-control bleeding ka, nagkali ka ng ganito, naglagay ka ng elastic bandage, i-record mo yun. Kasi, sa tanongin ka minsan if ever, ma'am, anong oras ko na ilagay yung ganito? Magbibigay ng, paglalagay ng elastic bandage. Alam niyo ba yung elastic bandage? Parang, yung usap-usap mo dun sa pangkora
bakit po kailangan i-record? Baka mamaya, sa sobrang tagal, sobrang higpit, ano? Higpit na yung ugat, wala na ugat. So yun, kailangan mo yan. Saka yung mga pangalan ng pasyente. Baka mamaya, hindi mo rin alam yung pangalan ng pasyente. O kaya, yun, kasama yun sa kailangan tawagan. Kasi para pagdating ng emergency responder na iba, anong kontak ng pasyente, saan nakatira, ganun. So ano na po yung mga relatives. Tatawagan na agad mga kasunod sa ospital. So isa po yun sa mga una-una, meron tayong tinatawag na growth. Ayun, gentle, resourceful, observant, tactful, empathetic, and respectable. Or respectful. So gentle, bilang first aider, kailangan magkakin yung kamay natin. So ibig sabihin, ano mahawakan natin, kailangan di tayo nagdudulot ng sakit. So if ever, yung nabalian, kailangan mailugay mo kung saang parte or position siya pwedeng stabilize o hawakan. So gano'n. Kasi if ever man na bilang first aider, nahawakan mo siya, ma'am, bakit po? Yung pala, ayun pala yung masakit. Diba? Kaya tayo nagtatanong, kaya tayo nag-aalis, ma'am, ano po yung masakit? Hindi yung, tayo mo kayo. Diba? Hindi ganun. Kasi baka mamaya, yun yung balik. Ha? Minsan may mga ganun sobrang tulong. Diba? Pero nga, itatawin mo Diba? Paparaan, ano ba? So, diskarte. Ano ba? One-third. Okay, madali natin. So, resourceful po, maaaring makaisip kayo ng mga bagay na pwedeng gamitin dun sa alternative, dun sa mga hindrances ng pagbigay ng first aid. Una, unfavorable surroundings. Hindi nagiging pabor sa ating surroundings. Ano ba yung mga instances na gano'n? Pagbigay nga, sir. Yes po, sir. May idea kayo? Hindrance, mga tumututol o mga nagiging sagawan. Sa una po, ano po ibig sabihin doon? Okay, yung una po is surroundings, possible po. Gitna na? Kalye or highway. Hindi ka pa pwede nung gumit na lalo na kung SLEX yun, NLEX yun, di ba? Okay, kailangan pa rin is priority ang safety. Pangalawa, meron pa ba? Kung nakikita, may mga rescue team na po pwedeng maglabas ng pasyente doon sa bus. Possible kasi ang malaglag. Posible, magkaroon dyan, sunog sa loob. Okay? Isa pa, sa earthquake, kapag ang mga tao is, ang isang pasyente ay nandun sa possible na, nagagalan or collapse structure, hindi po tayo as first aider po pwedeng pumasok. Kasi wala tayong training or experience dun sa mga ganong senaryo. Sunod po is yung fire. Bilang first aider po, hindi tayo pwedeng pumasok sa nasusunog na bahay. Unless alam natin kung nasan talaga, kilala natin, or alam natin yung situation ng bahay na madali natin makuha yung pasyente. Pero kung gusto mong magbuwis ng buhay, wala naman. Talaga yung isang advertisement dun sa Superman na tayo. Pumasok siya doon sa isang building na nasusunog. Mamaya, dala na siya ng firefighter. Ayun. Huwag tayo maging casualty. Maging tayo. First aider talaga. Okay, ano pa ba? Sa isang, naalala niyo po yung kidnapping sa or Rio Gaston na sa bus. Naalala niyo po yun? Yan. Ang pulis ng aspect. Okay, hindi naman tayo pwedeng lumapit dun sa ledge na na tinatawag nilang red zone. Dapat lagi tayo sa full zone or blue zone. Kasi pag nandun tayo sa red zone mismo,
maaaring isa tayo sa magiging casualty. So, antayin natin na yung mga ilalabas ng mga pulis, ng mga na pwedeng i-treat, magamutin. Okay? Pangalawa, the presence of crowd. Yan, hirap yan. Punta kasi isang aksidente. Kunwari, pasahidya ka, punta ka doon. Nagkakagulo yung mga nagkakagulo yung mga tao. Marami itong OC, Osasera, marami itong Marites, yan. So, mas marami pa yung magagaling na akala mo may training. Kumbaga, magpasok mo pa lang doon. As per sa India, tuturuan ka na, hindi dapat yan, ganun mo. Tinuturuan ka pa nila sa ginagawa mo. So, ayun ang isa sa mga the presence of crowd. So, ang hirap nila kontrolin. Kumbaga, dapat nga, tayo yung mag-control sa kanila. Hindi tayo yung i-control nila. Nakuha? Sunod, the pressure from victims or relatives. Bakit? Idea kayo. Nakakatawa siya. Okay. Meron kaming isang senaryo sa area namin. Na-respond niya. Bata, nagbabayad kasagi ng tricycle. Ngayon, yung bata, okay naman na yung bata. May dumating na tito ata ng kaklase, yung bata, na na-accidente. Ngayon, yung tito ng pakilala. Nagtaro siya ng ibang grupo. Sakay niyo na yan, ano bang ginagawa niyo? Ganto, anong nangyayari dyan? Actually, yung bata gasgas lang naman. Pero galit na galit yung tito ng kaklase. Hindi ko alam kung bakit. Mas marunong pa siya kasi kailangan na daw doon sa ospital. Actually po, pagka bata ako ang usapan, kailangan ko yan ng parent. Hindi mo pwedeng dalhin yung bata doon na unless na talagang life and death po talaga. Pero kung dala yung bata, sasakay mo sa ambulance. Makasuha mo yung ambulance team ng kidnapping. Diba? So, yun. If ever man, kailangan antayin yung magulang. Anong nangyari po noon, pinunta po kami sa barangay, dinala yung bata, may galos lang naman okay naman yung bata. Yan, dumating yung tatay. So, pagdating yung tatay, kinuha na yung anak, so, tinurn over, ayos naman pinag-usapan. So, umuwi na lang sila. Bakit po? Alam kasi nung magulang kung gaano yung bata dun sa sakit. Kaya man yung tolerable. So, hindi na sila dala sa hospital. Nagpil ko sila waiver. Yan. Kailangan natin as first responder sa mga emergency responder. Kailangan natin lagi ng waiver yan. So, doon pala, malalaman natin na na hindi lahat dapat minamadali. May proseso. So, kasi sa hospital, pag nagtakbo ka ng tao na walang kasama, bilang emergency team o yung ambulance team, kayo yung may iwan doon. Kayo yung magbabantay hanggang hindi dumadating yung pamilya. Okay? So, kaya isa yun sa mga iniiwasan ng mga ambulance team na walang kasamang yung pasyente. Okay. Isa pa yung ganito. Tinuturuan yung ng victims na tinapressure tayo na Time check muna tayo. So, 12:09, break time daw muna, sabi ni Sir. So, ayan, sabayan nyo kami kumain na brother. So, may kasama pala akong seniors na sa Kristan. So, ayaw magpakita ng isa eh. So, ayan, tara.
syempre, lilibre din tayo ng brother na siomay. Thank you, brother. Pakita ko sa inyo kung ano yung kinakain namin ni brother. Ayan, siomay and busog meal. Yan lang kaya ng budget eh. So, nakabalik na kami sa venue ng Archdiocese of Manila sa Espiritu Santo. Ayan. Pinapakita ni Sir Jan kung paano ng pasyente. Kunyari, pag may nadaanan tayo na aksidente. So, tignan na lang natin. 1,000. Assistance. Ilang naman po. Tapos kung meron ng meron na siya sa positive fast. Ano gagawin? Rapid resort? Rapid assessment. Bakit natin ginagawin yung pasyente? Tapos dito po. Okay, bakit mo nito? Outsource. Okay, mas source ng kuryente. Never go near the person until you are sure that he or she is no longer in contact with a power source. Ice. Then, compress. Elevate and okay. Rest. Ibig sabihin lang, kunwari, yung part na yon is yung paa o kaya kamay. Kailangan mo munang ipahinga yun. Lalo na kung yun yung mga lagi yung ginagamit. Diba? So, kailangan mo siyang ipahinga. Then, lagyan mo ng yelo. Then, compress. Ano ba yung sinasabi nating ice? Paano ba nilalagay yung yelo dun? Yan. Hindi mo siya pwedeng direkta. Bakit? Absorb daw yung water, sabi niya. Possible po kasi ang nangyayari doon, na sobrang po ng yelo, nagkakaroon po ng burning sensation. Yun. So, lalo siyang maiirita. Kaya nilalagyan natin ng rimpo, ng float. Yan. Okay, ice bag. Then compress. Pag sinabing compress. Compress. So, hindi lang natin nilalagay yung yelo, pero nilalagay natin ng konting diin. Pero may pagdiin na yun, may minuto lang yun. Minito ka dun sa So, yun. Then, elevate. Tinataas. Bakit yung tinataas? Yan po. So, yung pressure po na nandun sa agis, mag-subside. Ayan. Splinting. Bakit nalalagay splinting? Yan, stabilize. Yan. Kung yung mga yun is nasa mga joints at laging nagagalaw, kailangan mo siya ng splinting. So, internal bleeding. Ano po yung mga cause? O symptoms ng internal bleeding? Magkakaroon na, o pagsusuka ng dugo o pagbubo ng dugo. Then, breakdown or close. Then, or turn off the power.
aware na or maging aware ka sa life-threatening condition. Ano ba yung mga life-threatening condition pagka ganun? Mga bukas na kuryente, mga ano. Okay, baka Mga hindi lang life doon. Kasi possible kasi, pag ang kuryente po kasi, nagkakaroon ng defect, hindi lang doon mismo eh. Maaaring kasi sa ibang parte pa ng bahay. Kadalasan, di ba, yung mga live wire, lalo na po yung mga bahay na malalapit sa mga mga medyo yung dikit-dikit mo na bahay. Yung mga jumper, tapos minsan, yung mga daga po na nakita nyo, gagawin. Sa kuryente, tumasa. Possible kasi, yun yung nagiging cause ng sunog. Yung mga daga. Yan. Call the local emergency number. Then look for or entry exit of wood and give appropriate care. Bakit po natin tinitignan natin? Hanggang anong oras po sa tingin nyo? Okay ba tayo? Okay, siguro po sa 8. Siguro pwede na siguro yung 8. Okay. Pero depende pa rin kung yung 8 talaga sobrang init naman, di ka naman. Siguro hindi na healthy yun, no? Lalo na kung healthy nyo, 8 pa lang, sobrang init na. Yan. Always cool to burn and protect the area from further damage by keeping the person away from the burn source. Okay, ganun din yun. Kunwari, yung tao, ganun din yung sa heat stroke. Ngayon, kung isang farmer, nasa bukid, kailangan mo siyang ilayusa o isilong. So, ngayon yung kasi yun yung source ng heat. Ganun din ba sa mga na-heat stroke. Kailangan mo siyang ilayusa kung saan siya magiging delikado. Okay, yung sa radiation burn po, basic wound care. So, wound care is an important aspect of healthcare that involves the proper management and treatment of wounds. To promote healing, prevent infection and spread of various healing process, whether it's a minor cut or severe burn. Proper wound care is essential for the prevention of complication and sinasabi lang po dito, nakakatulong po ang pag-wound care o pag-aalaga. Hindi po talaga ganun pag-aalaga. Is healing process po. Ang bawat sugat po o wound ay may sarili pong healing process. Nakadepends po yun sa ating immunity. Okay. Pero po, pinabibilis po ito kung saan pinabibilis yung pag-healing nito kapag pinaprevent natin ito sa infection. At mas mapabilis yung process kapag pag ina-apply po natin dito yung ating tinatawag na yung paglilinis. So, sino po ba yung may malala na ditong sugat natin? Possible po. Na kailangan kailangan po. Dati kasi, yung wound care, pag linis, gumagamit ng Bayabas. Ano yun? Bayabas. Medyo parang sugat lang naman to. Bakit? Okay. Wait po. Magaling po. Okay. First time ko marinig po yun. Ano po yun? Sige po. Sound close po ba talaga? Kaya pala, okay. Okay, sige. Siyempre, bago tayo hindi natin. Siguro talagang may mga ganong klase talaga yung mga napupulot na wood. So, kaya